Hello, Gemini, Libra, Aquarius. So, ang itong reading mo is ano yung dapat mong malaman ngayon. Okay? This is a timeless reading, guys. Walang expiration. So, kung kailan nyo ito makita, ibig sabihin, yun yung perfect time na ma-receive nyo. Or, kung natsyempohan mo to, halimbawa, ngayon biglang napadpad to sa harapan mo kahit hindi ka mahilig sa tarot reading. Ang ibig sabihin lang, para sa iyo talaga tong message na to. These messages are meant to find you, okay? So, thank you so much pala sa ating mga loyal subscribers. I would just take a minute na pasalamatan kayo at express yung aking appreciation. Maraming salamat po sa mga nag-i-stick dito sa aking channel, yung mga hindi iniiwan yung aking channel, yung mga patuloy na nakaka-appreciate ng aking mga readings, yung mga guidance na binibigay ko dito, yung mga mensahe. Basta, nagpapasalamat ako. Sobrang thankful po ako and grateful, syempre, sa mga nagsusubscribe dito, sa mga patuloy na sumusuporta at hindi umaalis dito sa aking channel. Okay? As you all know, marami kasing, alam mo yun, yung iba siguro, ang trip nila is iba, puro love reading. Pwede ko namang gawin yan dito sa aking channel. Pero ang ibig ko lang sabihin, nagpapasalamat talaga ako sa nakaka-appreciate nung mga yung mga natutuwa sa mga ginagawa kong reading. Sir, na-appreciate, okay? So, yan. Maraming salamat. At kung bago po kayo dito, syempre, please don't forget to subscribe. Pakitap na rin po yung bell icon. Kung gusto nyo na personal reading, dumiretso po kayo sa aking Facebook page. Yung link at details, hanapin nyo, nasa description. I-tap nyo lang yung link dyan and mapupunta na po kayo sa aking FB page. No? So, doon po kayo mag-send ng private message kung magbubook kayo or mag-i-inquire. So, ano yung overall reading ninyo, Gemini, Libra, Aquarius? You have grief. Hindi ko alam what's the cause, bakit ikaw ay nakakaranas ng grief. No, yung grief pwedeng loss over a loved one, no? Grief over your pet na pumanaw. Grief kasi basta anything na alam mo yung parang nagkakaroon ka ng matinding sadness because of something na nangyari, no? Whether pagkawala man yan or hindi, okay, eto yun, something na masakit or sobrang ikinalulungkot ninyo, ano yan, parang ikinauulila, ayun, parang gano'n. Pangungulila yan, sadness, matinding sadness and pangungulila. That something is parang na-broken kayo kasi alam nyong nag-end na or nawala na, yan. Tignan pa natin yung iba pang energies ninyo. Meron kang house. Oh, so may dealings about a house or concern kung meron mga importanteng matters tungkol sa bahay, tungkol sa family, about security. Okay, so pwedeng may property dealings like naghahanap ka ng mapagbebentahan niyang property mo, ng bahay mo, or naghahanap ka ng bibili na property o bahay. Or yung mga matters kung kanino ipapamana itong bahay, sino magmamanage nitong bahay, kung magmamigrate lang lahat ng pamilya, or kung sinong tatao sa bahay, parang caretaker, or anything na may kinalaman sa family business, or sa seguridad ng iyong pamilya, hindi lang ito about sa bahay, as in yung security, no? Ibig sabihin, yung paano mo sinesecure yung pamilya mo, like, yung kabuhayan ninyo, yung pag-aaral ng mga anak mo,
Or baka merong mga concern tungkol sa pagbabayad ng amilyar. Ayan, yung mga hatian ng mga lupa, titulo ng bahay, pag-aasikaso or mga renovation, mga kailangan ipagawa sa bahay. Okay. Okay, pwede ring ito ay something na dapat may consider na maging i-secure nyo yung bahay nyo kasi baka mamaya may mga alam mo na, mga magnanakaw, ayan, mga akyat bahay, ayan. Anything na may kinalaman sa security sa family and sa bahay and property, no? Occupation, so yan, pwedeng iba sa inyo kung naghahanap na kayo ng trabaho, this is a good sign. Ang ibig sabihin, you are about to be employed, magkakatrabaho ka na, sa wakas magkakasweldo ka na, or if ever naman na may mga trabaho na kayo, this is an indication na madadagdagan yung pinagkukunan mo ng income. So yan, pwedeng makakaraket ka via a second job, part-time job, a sideline, or yung mga ibang diskarte para kumita ka ng pera na bukod sa kumikita ka na is na-enjoy mo yung ginagawa mo. Kasi ayan, yun yung alam kong meaning nito via the definition doon sa book. Or, this is, if it's not about a job or a sideline, anything, ang ibig sabihin, anything na mag-occupy ng iyong oras paggugugulan mo ng panahon ng oras mo, no? Pwedeng anything na gagawin mo like hobby, like gardening, or yung pagti-TikTok. Basta anything nakakain ng oras mo, no? Yan yun. Pagkakabisi yan, pagkakaabalahan. Yan. O baka naman yung iba, seamstress, mananahe. Nasa world ng fashion. Yung mga magagaling baka mga modista, Taylor Swift, joke, hindi. Taylor, no? Kasi sa mga lalaki and yung mga modista sa mga babae. Yung simpleng pagkukumpuni ng mga damit, tas kikita ka or marunong kang manahe. Whether damit man yung tinatahi mo or anything, tapos pwede mong i-market, pagkakakitaan mo, ayan yun. Okay? O baka na may iba sa inyo, gusto mag-aral na manahe, bumili ng makina. Why not? Kahit naman hindi pang business, alam mo yung kahit simple na hobby mo lang siya kasi interesado ka, yan yun. No? And you also have change. So, this is anything na may kinalaman sa movement, paglilipat, or anything na may kinalaman sa pagbabago. Like, change ng jowa. Biglang napalitan yung boss nyo, nag-iba na, or ikaw, bigla ka na-promote, nag-iba na yung position mo, or lumipat ka abroad, dun ka na magtatrabaho, or lumipat ka ng tirahan or inuupahan. Okay? So, anything na may paglilipat, mga changes, pagbabago, movement, ito. Pwede rin actual travel ito. Okay? Baka iba sa inyo may biyahe. Bakasyon man yan or hindi. May lalakarin man kayo na importante or leisure. Yan. So, tignan naman natin anong dapat mong malaman sa iyong love life. Gemini, Libra, Aquarius. Meron kang romantic feelings. Ooh, your feelings are real and worth exploring. So, ayan. Pwedeng iba sa inyo, tumitibok-tibok na naman yung inyong puso about a person. So, pwedeng nafe-feel nyo, parang nagkaka-crush na yata ako dito or parang nai-inlove na ako dito. Basta nafe-feel nyo na na-attract kayo dito sa person na to or siya yung na-attract sa inyo. Okay? So, may attraction, may romantic feelings. Or baka naman yung si person na-express niya na yung kanyang nararamdaman sa iyo, magtatapat, or yung nagpapakita na ng mga signs na
na nai-inlove na siya or he likes you or she likes you, 'di ba? Ano pa ang dapat mong malaman? Gemini, Libra, Aquarius sa love life. You have the dragonfly. Okay. Oh, meron kang matutuklasan about your person. Ito yon. So, whether siseryosohin mo to, ikakagalit mo or hindi, it's up to you. Pero meron, you are about to find out something tungkol dyan sa jowa mo or sa asawa mo. Kung ano man tong matutuklasan mo. Ayan o. Lilitaw at lilitaw na daw yung katotohanan dito. Magkakaroon ng kaliwanagan. Okay? Tignan pa natin yung additional messages. Gemini, Libra, Aquarius. Ano pa yung dapat mong malaman? Pagpasensyahan nyo na yung boses ko. Ito na yung max. Gasgas na sa dami ng mga personal readings at saka YouTube readings. Pasensya na po. Lahat gusto kong pagbigyan. Pero hindi kaya ng powers. Okay, you have the Ten of Cups. This is a card of happiness. Oh, whether in a romantic relationship or in a family setting. Ang ibig sabihin, all will be well. Everything will be happy. Pagdating sa relationship mo, romantic man yan, sa mag-asawa man yan, magjowa, or sa mga may pamilya na, may anak, or sa pamilya mo like cousins, kapatid, nanay, tatay, tito, tita, o diba? So this is pwedeng yung iba sa inyo dito, na-feel ko parang ito na yung pinapangarap mo para sa family mo. Sa wakas, naman yun, yung nakikita mo na nangyayari na yung mga pinagdarasal mo about your family, about your relationship. Ito na yun, no? So, this is an answered prayer for some of you lang. Since this is a collective reading, guys, if the shoe doesn't fit, wag po ipilit, okay? It only means na iba yung shoe size mo. O, diba? So, Page of Swords, you could be dealing with an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. So, this person is like pwedeng this person is matabil, alam mo yun, matalas yung dila, or this person is someone na nagtatanim ng galit. Whether hindi naman dapat katanim-tanim, itatanim niya, alam mo yun, yung parang may plantita pagdating sa pagtatanim ng galit, o diba? Biglang naging green thumb, o. Bukod doon, this person is masyadong masilip. Like, napapansin niya lahat ng bagay. May alam mo yun, may spy mode yan. So, mahilig mag-spy mode itong person na to. No? O, minsan, this person is, kung sino man ito kung nakaka-relate ka, minsan lagi siya naghahanap ng masasabing hindi maganda or yung naghahanap ng fault sa iba, whether sa iyo or sa ibang tao niya ginagawa ito. No? Mapaghanap ng butas sa ibang tao. Parang lahat na lang nung nega, alam mo yun, hindi ko alam if this person anong pinagdaaran niya sa buhay or ano ba itong mga insecurities niya, ba't siya nagkakaganyan, pero masasabi ko lang this person is unpleasant. Kasi lagi siya naghahanap ng negatives sa kapwa niya And yun yung ginagamit niya against dun sa mga taong pinaghahanapan niya ng mga kasiraan ng butas. Okay? So, yan. It could be na this person is spying on you. O, minamanmanan ka. Binabantayan yung mga ginagawa mo. Hindi ko alam kung naiinggit ba siya, galit lang siya sa'yo, may hinanakit or whatever, insecure lang siya galit lang ba siya sa mundo, galit lang ba siya sa buhay niya, hindi ko alam kung anong reason ito, pero gaya sabi ko, pwedeng nag-i-spy itong person na ito sa'yo. Okay?
So, tignan natin yung additional messages for you, Gemini, Libra, Aquarius. Pwede namang naiinggit siya kasi ikaw, you are blessed na kahit na hindi ka milyonaryo is masaya ka sa buhay mo, kompleto ka, kompleto yung pamilya mo, may jowa ka, may trabaho. Baka yun, baka may mga bagay lang na nakikita niya sa'yo na you are glowing up and shining. Nag-i-emit ka ng magandang energy and siya naman is feeling bitter kasi pwedeng wala siya ng mga ganong bagay sa buhay niya. Hindi natin alam. Who knows, no? So, yan. Baka may kakilala kang ganyan. Pwedeng Gemini, Libra, Aquarius, okay? Tignan natin additional messages or advice sa iyo ng iyong angels. You have listened to your intuition. So, pwedeng malakas ang kutob mo about something. Gemini, Libra, Aquarius, pakinggan mo yon. It could be your angel. Lalo na kung ikaw ay malapit kay God, mapagdasal ka sa iyong mga angels. It could be your guardian angel na sinasabi niya. Or your inner self, your higher self. No, pwedeng ikaw malakas yung intuition mo since birth. No? So, yan. Trust your intuition. And you also have look for a sign. Oh, tignan mo daw yung mga senyales, yung mga palatandaan, yung mga clues. Kasi kung naghahanap ka ng answer, pwedeng yung answer is nandyan lang sa paligid mo. You have to pay attention sa mga nangyayari sa paligid mo or yung mga signs dyan, okay? So, ito yung mga messages na dapat mong malaman right now. Gemini, Libra, Aquarius, thank you so much for being here. I really appreciate your support. Please don't forget to subscribe kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe. Take care and God bless.